Hello po, and magandang umaga po sa inyo lahat. Nag-record po ako ngayon para um, isang sagot na lang po sa mga may message sa akin kung ano po nangyari at ba't ako nandito. Unang-una po sa lahat, sabi ko nga po sa post ko kahapon, kung matagal po kayong naka-follow sa akin simula nung makipaglaban ako dito sa autoimmune disease na to, alam niyo po yung kung bakit nandito ka sa Medical City. Sabi ko nga po sa post ko na bago po ako malagyan ng pacemaker, na hanggang ngayon meron pa rin po ako niyan. Ito po siya. Bago po ako lagyan ng pacemaker, nakailang doktor po ako, nakailang ospital po ako. Tinanggihan po ako sa heart center at sa iba po pong ospital na public. Nakasyam po ako doktor nun. Ospital din. So, to make the long story short, napunta po ako dito sa Medical City. Kasi dito po sa Medical City, ko nakita yung doktor na talagang nakapagpaliwanag po ng cause kung bakit kailangan kong malagyan ng pacemaker nung year 2019. And then, pasensya na po sa hitsura ko kasi hindi na ako nag-aayos dahil nawala na po ako ng gana dahil sa nangyayari po sa akin. And then, ganito nga po yung nangyari nung ba't ako napunta ngayon dito. At hindi ko pinipili magpalipat ng ospital. At mas pinipili ko dito na alam ko napakamahal po dito. Nandito po ang doktor na sumalba ng buhay ko. Nandito po ang doktor na nakapagpaliwanag kung bakit kailangan akong malagyan ng pacemaker. And sabi nga niyang iba sa inyo is, so sobrang healthy ko before, sobrang active, sobrang hato magturo ng Zumba, hindi mo akalain na magkakasakit sa puso. Unang-una po sa lahat, meron po akong kakambal. Premature baby po kami. 2 months po kami na incubator. At sinabi po doon ng doktor sa nanay namin na yung isa sa kambal may problema. So, to make the long story short, hindi po sinabi sa amin kung sino sa amin na may ganun, may problema. Ang sabi lang po ng tatay ko is, basta yung isa sa kambal may problema. And then, wag daw pong intindihin kung wala naman nakikitang problema. Walang problema. So, nagpatuloy po yung buhay namin, dalawa, hanggang sa dumating po sa point na naging Zumba instructor na po ako. Before po ako naging Zumba instructor, naging medical secretary po ako sa St. Luke's. And then before po yun, ay mag-graduate of nursing na rin po. Hindi po ako pinapalad na pumasa ng board exam. Kahit na ginagawa ko po yung best ko. So, hindi ko po alam kung bakit. Si Lord lang po sabi ko bakit. And then, ayun nga po. Napunta ako dito para ngayon, napunta po ko ngayong nandito pa rin ako ngayon naka-admit. Kasi nung Sunday, sabi nung husband ko, maglakad daw kami pupuntang simbahan. Magsimba kami. Kasi yun, wala na akong exercise. So, akay-akay niya ako. Nagsimba kami. Naglakad lang kami. Since tulog pa yung mga anak namin. And then, pagkatapos ng mass, lakad ulit kami. And then, ayun, nakaramdam ako ng pain sa sobrang sakit ng likod ko dito sa upper back ko. Although
palagi naman masakit. Pero iba yung pain na naramdaman ko noong time na yun. Sabi ko, higa muna ako doon sa sopa. Pagkahiga ko sa sopa ko, unti-unti uminit po yung paa ko. Although, lagi po nang mainit yung kanan kong paa. Pero yung kaliwa, never. Hindi po siya uminit. So, yung init ng paa ko, umakyat na siya, pati manhid. Nagmanhid na po siya hanggang dito. Unti-unti hanggang sa naiganon ko na po yung kamay ko. Tapos, pati kamay ko, hindi ko na rin po maigalaw kasi manhid na rin. At talagang hindi po ako makakilos na time na yun. Yung time na yun, sabi ko, hindi ako makakilos. Hindi ako makagalaw, hindi ko maigalaw yung katawan ko. So, ang ginawa ng asawa ko, minasage niya yung mga katawan, yung mga extremities ko, tinusok niya yung paa ko. Tinutusok po kasi tinidor yung dulo ng mga daliri ng paa ko kasi yung isang therapist na napuntahan namin na may ganito ring na case, yung anak niya is gumaling dahil sa pagtutusok-tusok lang. Pero, tuloy-tuloy yun. So, yung sa akin is hindi ko naman papagawa lagi sa asawa ko yun dahil hindi naman ako palaging ganon na nawawala ng pakiramdam. Although, may mga time na talaga nawawala na po ng pakiramdam yung katawan ko. Lalo na nung December. And then, yun nga, nung Sunday, talagang hindi na, kahit na anong gawin ng asawa ko, na tahimik lang siya. At yung anak ko, pinilipit niya yung daliri ko sa paa. Wala pa rin. Nakailang pilipit siya pati doon sa mga kamay ko, sa mga ginagano na yung kamay ko. So yun ang nangyayari sa akin. Talagang walang-wala. Wala po akong maramdaman. At nahirapan na rin po akong huminga ng time na yun. And then, hanggang sa inulit-ulit ng anak ko yung pinilipit niya yung daliri ko sa paa, yung sa kamay ko. Hanggang sa unti-unti na po akong umaray at doon na po ako nakaramdam ng sensation. And then, nung Monday, naglalakad ako sa bahay hanggang sa umupo po ako. Pagkaupo ko, nawala na po ng pakiramdam na naman yung lower extremities ko, yung parehas na lower extremities ko. And then, ayun nga, sabi ko, baka maulit na naman, itinayo ko. Naglakad ako, kaya lang talagang nagwi-weekend siya. Kaya, sabi ko sa asawa ko, magpapadala na ako ER kasi ayoko na, baka may iba na nangyayari sa katawan ko na hindi ko pa alam. Sana maagapan pa. Kaya, nagpadiretso ko, sakto nandun yung pinsan ko, na pamangkin ng daddy ko, sa panganay na kapatid. Nagpa-drive po ako pupunta dito sa Medical City. Para na sana magpa-check up. Pa-check lang ko ano nangyayari. But ako, nanambat ako. Although, talagang magkasunod na araw, talagang wala na akong maramdaman. Kaya, na-ER ako, hanggang sa chinek ako. Hindi ko alam kung bakit. Nakita ko dun sa monitor ng nurse na doon sa triage na nag-60/80 or 70 yata yung BP ko noong time na yun, oras na yun. And then after na makuha na ako ng vital signs, parang medyo naging urgent na yung pagkilos ng mga nurse. And then diniretso kagad ako sa urgent care sa area ng mga urgent. And then ayun nga, dire-diretso na po hanggang sa na-admit na nga po ako. Then madaling gabi din doon, nadala na ako dito sa room ko. And then 12 o'clock ng Tuesday, ng madaling araw, doon na nag-start yung MRI sa katawan ko. Na-clear kagad ako na pwede ako MRI kahit na may pacemaker ako. Kasi last na interrogation sa akin ng cardio ko is okay pa yung heart ko, naka-okay pa siya. Hindi ako masyadong
dependent sa right, pero yung sa left ko, dependent po ng heart ko. Do sa atrium. And then, ayan, dire-diretso na po, nandito na po ako sa room ko. Ito po siya yung room ko. Ayan. Nandito po ako sa private room kasi hindi po ako pwede sa ward. Sa dami ko pong sakit. So, yun po lang muna yung mabibigay kong information kung ba't ako nandito. Nag-story time lang po ako. Para lang po masagot ko na rin po yung mga nagtatanong kung ano po nangyari. Maraming salamat po ulit sa inyong mga nagdadasal para po sa akin. And sana patuloy po tayo magdasal, lalo-lalo po sa nangyayari sa bansa natin at sa buong mundo. Yun lamang po at kung may updates man po siguro magre-record ako. Ang sabi lang po sa akin ng doctors is same pa rin yung MRI na nakuhanan sa akin nung 2024, 2025 and then ngayon. Same pa rin yung MRI ko. Walang changes doon. And sana maayos na nga po itong ipit sa leeg ko. Mahirap po kasi. Sobrang hirap na nakaganito. Ang hirap gumalaw. Pag nakatanggal to, para pong malalaglag yung ulo ko. So, yun lang po. And salamat po sa lahat ng mga nagdadasal at nagbibigay ng lakas ng loob para sa akin. Salamat po. Yun lang po. God bless po.